Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 8, talata 27 hanggang 33. Makikita natin sa ebanghelyong ito na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Filipos. At habang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na taga-bautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi ring isa raw kayo sa mga propeta. Ngunit para sa inyo, ano ang masasabi ninyo tungkol sa akin? Tanong niya. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. At sabi ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Ngayon, ang makikita natin sa ebanghelyong ito ay ang sagot ng ibang mga alagad at ang sagot ni Pedro. Ang sagot ng mga ibang alagad, ayon sa mga sinabi ng mga tao na si Jesus daw ay si Juan Bautista, si Elias o isa raw sa mga propeta. At makikita natin sa mga ebanghelyo at sa kasulatan na si Juan Bautista ay larawan din ng propeta. Kaya nga hindi siya naiiba kay Elias na isang propeta at sa mga propetang sinabi rin ng mga alagad. Ngayon ang mga propeta ay mga taong nagsalita, nagbigay ng propesiya sa pagdating ng Mesiyas o ng Kristo. Kaya nga, kaiba sa sagot ng ibang alagad, ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo. Ang ibig sabihin, ang nakikita ng mga tao ay mga propetang magbibigay ng propesiya ang katauhan ni Jesus. Hindi pa nila nakikita na dumating na ang kaganapan ng mga hula o propesiya sa lumang tipan. Nasa harapan na nila. At ito ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga si Pedro, nakita niya sa harapan ng kanyang mga mata ay naganap na ang isinulat ng mga propeta. Sapagkat narito na ang Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas na darating sa katauhan ng Panginoong Jesus. Ngunit ang mahalagang mensahe sa ebanghelyong ito para sa ating lahat ay tungkol sa pagtatanong ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa unang tanong, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? At maaari tayong sumagot katulad ng ibang alagad sa kung ano ang sinabi rin sa atin ng iba tungkol sa Panginoon. Ano ang ating nabasa, ano ang ating narinig tungkol sa Kanya. At maaaring ang sagot ng ibang tao ay hanggang dun lang. May nalalaman ako tungkol sa iyo. May nagpakilala sa akin tungkol sa iyo. May naglarawan sa akin tungkol sa iyo. Ngunit ayon ay kulang. Sapagkat ang Kristong darating ay magbibigay ng karanasan ng pagliligtas sa bawat isa. Karanasan ng kapatawaran at pag-ibig. Kaya nga, nagkaroon pa ng pangalawang tanong si Hesukristo. Hindi niya na tinanong kung ano ang sinasabi ng iba. Direkta, tinanong niya sa harapan ng kanyang mga alagad kung sino ako para sa inyo. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa akin? Parang sinasabi ni Hesukristo, ayokong marinig yung mga nabasa ninyo sa libro tungkol sa Mesiyas. Ayokong marinig yung mga itinuro sa inyo at narinig ninyo tungkol sa Mesiyas. Ang gusto kong marinig sa oras na ito, yung karanasan ninyo kay Kristo. Yung karanasan ninyo ng pagpapatawad at pag-ibig kay Jesucristong dumarating upang tayo ay iligtas. At ngayong araw na ito, kailangan nating sagutin ang katanungan ng ating Panginoon. Mayroon ba tayong karanasan ng kapatawaran at pag-ibig ni Jesucristo? At kung meron,
tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na ito ay itago sa ating puso. Bigyan ito ng malalim na pagninilay, palaguin sa ating buhay. Kaya nga, sabi ni Jesucristo sa wakas ng Ebanghelyo, huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. At magtataka tayo bakit ito iniutos ng Panginoon. Sapagkat maaari ang gustong mangyari ng Panginoon, itago muna natin siya sa ating puso. Itago muna natin ang karanasan ng kapatawaran at pag-ibig sa ating kalooban. Ating namnamin, ating tignan ang kagandahan nito at ang bunga nito sa ating buhay. Hanggang isang araw mula sa ating mga puso, ang pagliligtas na ating naranasan ay magiging laman sa ating mga gawa. At totoo nga, minsan hindi na natin kailangang magsabi o magsalita na dumating na si Jesucristo sa ating buhay o ang Panginoon ay nasa atin. Sapagkat makikita ito ng mga taong nakapaligid sa atin sa ating mga gawa. Kahit walang salitang lumalabas sa ating bibig, makikita ng mga tao sa paligid natin ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.